Hulikam sa isang restaurant sa Las Piñas, kumuha ng pambayad ang babaeng customer na yan at saka inilagay ang kanyang wallet sa bag. Habang nakikipagtransaksyon siya sa counter, isang lalaki ang pumasok sa kainan. Habang nakatalikod ang customer, kinuha ng lalaki ang wallet ng babae, itinago sa damit at tumakas. Kwento ng biktima sa pulisya, may laman itong mga ID at 2,000 pisong cash. Nakapag-report na rin ang biktima sa katabing barangay kung saan nangyari ang insidente. Kwento ng mga otoridad doon, may mga nakilala silang raw sa magnanakaw na patuloy na tinutugis. Wanted po ngayon sa Quezon City ang magkapatid na nang hold up umano at namaril sa may-ari ng isang tindahan. Naaresto naman ang isang babaeng nanghalang umano sa mga pulis na tumutugis sa mga suspect. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang tagpong ito noong October 8 sa loob ng isang tindahan sa Barangay Katipunan, Quezon City. Papatayin ko kayo pag pumilos ka. Ay, hindi ka rito. Pumasok nyo. Nagdeklara ng hold up ang dalawang lalaki na nakasuot ng pulang t-shirt at face mask. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Napaupong lalaki may-ari ng tindahan. Ang mga hold-upper kinuha ang kanyang mga alahas. Mabilis na tumakas ang mga sospek. Sugatan ng may-ari ng tindahan na tinamaan ng bala ng baril sa kanyang kanang hita. Itong suspect number 1 nag-declare ng hold up. Ito naman suspect number 2, binaril siya kasi nag-resist siya na ibigay yung mga golds na bracelet tapos necklace niya na worth 60,000. Sa follow-up operation ng pulisya, natuntun sa Rizal ang apartment unit kung saan naninirahan ng mga sospek na napag-alamang magkapatid. Yun nga lang bigong maaresto ang dalawa matapos umanong harangin ng babaeng kinakasama ng isa sa mga sospek ang mga pulis. Inaresto ng mga pulis ang 32 anyos sa babae. Nag-conduct tayo ng backtracking and forward tracking CCTV footage. Natunto natin na yung may-ari ng motorsiklo na ginamit nila sa getaway vehicle, pinsan ng mga suspect. Nag-conduct tayo ng hot pursuit operation sa Barangay San Isidro, Montalban, Rizal. Nakuha mula sa apartment unit ang dalawang improvised na baril na nakatago malapit sa lamesa. May nakita rin umanong ilang explosive device. Patuloy na tinutugis ang pulisya ang magkapatid na sospek. Ang isa ay dati nang may kasong may kinalaman sa illegal na droga, habang ang isa pa ay napag-alamang may 14 na kaso ng robbery at carnapping. Nakakulong ngayon sa Masambong Police Station ang babaeng inaresto na naharap sa mga reklamong obstruction of justice, illegal possession of explosives, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa korte na lang po ako nagsasalita po. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Mahigit 50 estudyante ang sunod-sunod na dinala sa ospital sa mga Tarem, Pangasinan. Chris, ano ang sabing nangyari doon? Connie, dinala sila sa ospital matapos mahilo at mahirapang huminga. May ilan pang nawala ng malay. Sa inilabas sa pahayag ng lokal na pamahalaan, lumalabas sa findings sa mga doktor na posibleng dahil yan sa heat exhaustion, hyperventilation pati na anxiety. Sa investigasyon ng pulisya, wala namang kemikal na nalanghap ang mga estudyante na nag-ensayo raw noon ng sayaw. Tiniyak naman ng Department of Education Region 1 na maganda ang ventilasyon sa mga classroom ng paaralan. Maayos na ang kalagayan ng mga estudyante. Arestado naman ang isang lalaking nanghalay umano sa 9 na taong gulang na bata na anak ng kanyang kinakasama sa Baras, Rizal. Ayon sa pulisya, November 2022 nang simula ng sospek ang pang-aabuso sa biktima. Paulit-ulit pa raw itong nangyari batay sa salaysay ng bata. 2024 nang sampahan ng reklamo ng ina ng bata ang sospek nang makumpirma sa mediko legal ang pang-aabuso. Itinanggi naman ng lalaki ang paratang laban sa kanya. Anya, gawa-gawa lamang ito ng bata. Inutusan umano ang biktima ng kanyang lolo at lola na hindi pabor sa relasyon nila ng kanyang kinakasama. Pero taliwas daw ito sa reklamong physical abuse na isinampa sa kanya ng mga magulang ng ka-live-in. Nakulong na ang lalaki sa Baras Municipal Police Station
na maharap sa mga reklamong rape at act of lasciviousness. Nananatili sa poder ng kanyang ina ang biktima na sumasailalim na rin sa psychological test. Ayon sa MSWD, maayos na ang lagay ng biktima na patuloy nilang minomonitor. Sa nakalipas na 2 linggo, kabi-kabilang malalakas na lindol ang naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Noong September 30, tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol ang Bugo, Cebu, na sa pinakahuling tala po ay nag-iwan ng 75 patay. Umaga naman nitong October 10, isang magnitude 7.4 na lindol ang yumanig sa Manay, Davao Oriental. Kinagabihan, isa pang lindol na magnitude 6.8 ang tumama sa bayan. Isa raw itong doublet ayon sa PHIVOX. Ibig sabihin, magkasunod itong lindol sa halos parehong lugar pero magkaiba ang epicenter nito. 8 po ang nasawi sa lindol na yan sa Davao Oriental. Kinabukasan, nakaranas ng 5.5 na aftershock ang bayan ng Manay. Mahigit 1 oras bago yan ay tumama namang ang magnitude 5.1 na lindol sa Botolan, Zambales. Gabi noong araw ding iyon, magnitude 6 na lindol ang yumanig sa Kawagit, Surigao del Sur. Kanina pong pasado 1:00 ng madaling araw, muling nagkaroon ng malakas na aftershock sa Bugo, Cebu. Magnitude 5.8 ang lakas po niyan. Hindi tulad sa Manay, Davao Oriental, hindi raw doublet ang lindol na ito at ang naunang lindol noong September 30 sa Bugo, Cebu. Ayon sa PHIVOX, may hindi bababa sa 30 lindol ang naitala sa Pilipinas kada araw. Kaya normal lamang daw na may sunod-sunod na malalakas na lindol sa bansa. Kuha po tayo ng paliwanag ng eksperto tungkol dyan. Kausapin po natin si PHIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Thank you for having me here. Opo, ano po ba ang eksplanasyon? Bakit sunod-sunod po yung mga nararamdamang lindol sa bansa nito pong mga nakalipas na araw? Okay, so again, wala po tayong kakaibang pattern o season ang dito sa mga lindol. Ang mga lindol ay nangyari po yan kapag naiipon at biglang nailabas ang stress sa mga fault and trenches natin. So it just so happened na sa mga nitong nakaraang araw, parehong mas aktibo ang the segment of the Philippine Trench at yung iba pa nating fault sa Luzon at Visayas. Again, this is normal for a country like the Philippines, which is part of the Pacific Ring of Fire. And since we also have many active faults and trenches, there's always this possibility na pwedeng magkasabay or kung hindi man magkasabay, makakasunod ang paglindol. I see. So sinasabi niyo normal nga po itong mga paggalaw na ito. Pero dati rin ho ba magkakasunod na rin na nangyari yung mga lindol sa ating bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao sa loob lamang po ng halos 2 linggo? Well, kung tutuusin natin, every day we record at least 30 earthquakes a day. Spread all over the country po yan. So, most of this kasi hindi naramdaman ng mga tao. It just so happened that this time, naramdaman ng mga tao. Kaya akala nila hindi ito normal. Kasi nga, ngayon lang nila naramdaman na sunod-sunod. But if we look at the earthquakes natin, every day, every single day, lahat yan spread all over the country. I see. At sinasabi nila talagang mga aftershocks po, inevitable na mararanasan. Pero gaano katagal pa ho ba daw? At medyo malalakas din yung aftershocks na iba. Okay, so depende po ito sa laki ng main earthquake. So sa kaso ng, for example, sa magnitude 7.4 na event ng Davao, we would expect aftershocks to be around 6.4. Yun po yung pwede na-generate. Now, sa Cebu naman, 6.9, it's 5.9 ang pwede ma-generate ng maximum aftershocks. And these aftershocks would last for several days to even several weeks. But habang tumatagal naman, kumukunti yung numbers and humihina po yung aftershocks. I see. At yung mga aktibidad po ng Bulkang Kanlaon at Bulusan, ano naman ho ang paliwanag ninyo? Nagkataon lang ho ba na nakakasabay pa ng lindol ito? Even before nagkakaroon ng malalakas na paglindol for the past week, yung Bulusan ng Taal naman, ang Kanlaon, and even Mayon, always been
acting up kasi meron silang alert level. Taal Volcano, Bulusan, and Mayon ay nasa alert level 1, and Taal, Mayon, Calauan Volcano is nasa alert level 2. At yung sinasabing volcanic earthquake, iba pa po ito dun sa lindol po na nararanasan sa mga faults at trenches po natin. Yes, yung sa faults and trenches natin, tinatawag natin yung tectonic earthquakes. Dito naman sa mga bulkan natin, tinatawag natin yung volcanic earthquakes. Okay, linawin po natin, sir, no, dahil maraming kumakalat na kung ano-ano mga balita. Sabi nung ilan, hudyat daw ba at senyales na magkakasunod na lindol na ito yung malapit ng tumama ang the big one? Hindi po. Ang mga lindol na naganap from the previous days ay magkakaiba ang pinagmulan at magkakalayo ang lokasyon. So, ang malakas na lindol sa Davao Oriental, again, it came from the Philippine Trench. Yung sa Zambales naman, sa Leyte at sa Surigao del Sur ay mula naman sa iba't ibang earthquake generators, pati na rin sa Cebu. So, ibig sabihin, independent at walang direktang koneksyon po yung ating mga active faults. So, ang pagyanig sa isang lugar ay hindi nagpapahiwatig na susunod na ang lindol sa iba pang fault. Dahil bawat fault ay may sariling galaw at kondisyon sa ilalim ng lupa. Okay, at bilang paalala sa ating mga kababayan, ano ho ang unang dapat na oras na maramdaman ho ng pagyanig? No? Ano yung mga gagawin para makaiwas na rin po tayo dun sa mga dami po ng mga eksperto ata na nakikita natin sa social media, di ba? Sir, ano ho, manggaling na ho sa inyo? So una natin gawin, kapag may malakas na pagyanig, we do the drop, cover, and hold, and then we stay put. And we stay there until the shaking stops and then we evacuate. And then second, huwag po tayong maniwala sa mga kumakalat ngayon. Katulad po na sinasabi nyo, dumadami yung mga experts. Palaging ganyan yan. Every time there is like say a volcano eruption, a volcanic eruption, dumadami yung mga volcanologists natin. Ganito, dumadami yung lindol, dumadami na rin yung mga earthquake experts natin. So, huwag po silang maniwala, lalo na yung sa mga manghuhula. Huwag po silang maniwala dyan. Wala pong technology that can tell us when an earthquake would happen. They get the information only from our institute, which is the mandated agency. Again, wala pong technology right now that can tell us exactly when an earthquake will happen. Okay, ito lang din ho paglilinaw kasi may mga kumakalat din sa social media na dapat daw dun sa mga nakatira sa tabing dagat, dapat magbilang daw ng 20 segundo para malaman kung may possible na tsunami. Ano ho ba ang totoo dyan? O ano ba ang dapat gabay sa mga kababayan po natin? Hindi po yan totoo. Ang dapat lang gawin kapag may tatlong natural signs of an impending local tsunami. So una, kapag may malakas na shaking na halos hindi ka na makatayo. Second, kapag napansin mo na nag-recede yung dagat. And third, kapag may narinig ka na roaring sound or dumagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang iyong ma-observe, then you have to move to a higher place immediately. Hindi yung maghintay ka pa ng 20 seconds. You have to evacuate immediately to a higher place kasi baka po magkaroon ng tsunami. Wag pong, kapag napansin po na may nagbisita ng dagat, wag po kayo kumuha ng cellphone. Takbo ka agad. Oo, wag naman mag-content pa, ano, sir? That's right. Marami po salamat sa pagtulong nyo sa amin sa paglaban sa fake news. Ayan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.